Laki na to. Ito literal na hanggang tanaw mo kanila. Mga kapatid, ito po ang Hacienda Luisita na sabi nila, once upon a time ay number 2 supplier ng asukal sa buong mundo, sunod lang sa Cuba. At mga kapatid, once upon a time higit 6,000 hectares ang lawak nito. Pero ito, once upon a time ay pag-aari ng pamilya Cojuangco. Bago pa yung land reform. Pero mga kapatid, may isang chismis na hindi mamatay-matay na ang perang ginamit daw para palawakin ang yaman ng pamilya Cojuangco ay pera daw ng unang Republika ng Pilipinas. Ito ba ay chismis o may katotohanan? Alamin natin ngayong gabi dito sa History. Nangyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Cojuangco, isa sa mga pinakamayaman at pinakaprominenteng mga apelyido sa Pilipinas pagdating sa politika at negosyo. Ilan sa mga naging ari-arian nila, isang bangko, telecommunications company, radio stations, retail stores, shipping company, paggawa ng asukal, at ito na nga, ang napakalawak na Hacienda Luisita. Sigit 6,000 hektarya ng Hacienda Luisita, magkakasya ang dalawang Makati City o kaya ang may 46 na Philippine Arena. Imagine mo na lang na kasya din ang 122 Luneta Park, 165 SM Mall of Asia, 1,792 na Smart Araneta Coliseum, at 21,844 na Plaza Miranda. Kino-cover yan ng 5 malalaking bayan ng Tarlac. Kung ang entire Tarlac province ang i-cover, siguro halos 2/3 niyan. Ang pamilyang Cojuangco ay mula sa mga ninuno ng Ko family ng Hingqiam, Fukien, China. Kalagitnaan ng 1800s dumating sa Pilipinas si Martin Ko at dito na nanirahan. Ang kanilang orihinal na Chinese family name na Ko Huang ay naging Cojuangco. Taong 1862, sumunod ang anak ni Martin Cojuangco na si Jose. Nakapangasawa si Jose ng isang Antera Estrella at nagkaroon sila ng 3 anak, si Isidra, Melesio at Trinidad. Bagamat ang pamilya nila ay nakapagsimula ng magnegosyo tulad ng pakikipagpalitan ng bigas. Ayon sa mga kwento, ang yaman nila nag-umpisa lang daw lumago bago matapos ang 19th century. Aba teka, Hindi naman sila mayaman nung sila dumating dito sa Pilipinas. Their only claim to fame is yun nga, when they started buying lands, which many people were surprised kung saan ang galing. pero ang chismis noon, ang yaman daw nitong pamilya Cojuangco ay galing sa sikat na sikat ngayong bayani na si General Antonio Luna. Pero, paano nga ba? At saan nagsimula ang chismis na ito? Araw-araw akong nagdudusa. Pag wala ka. Sinungaling. Sa pelikulang General Luna, mapapanood ang isang babaeng karomansa ni Antonio Luna, ang fictional character na si Isabel. Hindi kasiyahan ako sa pakikita. Pinaniniwala ang binasi ang karakter niya sa katauhan ni Isidra Cojuangco, anak ni Jose Cojuangco. Siya kaya ang naging girlfriend di umano ni Antonio. Hindi ko asawa ang gera. Krus ko siya. Ito ang simbahan ng Barsoain dito sa Malolos, Bulacan. Mga kapatid, dito ipinanganak ang Malolos Constitution. Pero sa kasagsagan daw ng Malolos Congress, ang chismis noon, dito rin daw unang nag-cruise ang landas ni Antonio Luna at ni Isidra Cojuangco. Sino nga ba itong binibining bumihag daw sa puso ng ating dalubhasang general? Taong 1867, pinanganak sa Malolos, Bulacan, si Isidra Cojuangco. Grade 3 lang ang natapos, pero pambihira raw ang kanyang galing sa negosyo at matematika. Sa edad na 24, nakakuha siya ng lisensya para makapagtinda ng nipa at kawayan. Ilan rin sa kanyang mga katangian, maimpok din daw siya at malihim. Sinasabing posible na sa isang pagtitipon sa Barsoain Church
nagkakilala si Luna at si Isidra. Dito, bumibisita raw ang mga kababaihang miyembro ng Red Cross sa mga sundalo para mag-abot ng regalo. Ayon pa sa diplomat na si Rafaelita Hilario Soriano, apo ni Hilario Tiburcio ang nooy gobernador ng Pampanga noong 1898. Ang kanyang lolo Tiburcio ang tagakolekta ng mga emprestito o yung mga milyong-milyong pilak na donasyon ng mga Kapampangan para sa revolusyon. Ang mga emprestitong ito, ipinaubaya raw ni General Emilio Aguinaldo kay Antonio Luna. Ang chismis, pinadiretso raw ang 1 milyong pilak sa bahay nila Isidra. Anyari? At itong kanyang mistress ay sabi, ipinatago daw sa kanya for safekeeping. No? At nung napatay nga si General Luna sa Cabanatuan by fellow Filipinos led by Captain Pedro Hanulino of the Kawit Battalion, hindi ibinalik ni Isidra ang kabuuan nito kay Emilio Aguinaldo. Isa si Ricardo Manapat, dating direktor ng National Archives, sa mga nangunang nanaliksik sa relasyon nila Isidra at Luna, pati na ang mga iniwan naman ng yaman ng Republika. Ang kwentong ito, naisingit pa nga sa kanyang aklat na Some Are Smarter Than Others, ang groundbreaking na investigasyon tungkol sa kayamanan ng Marcos Cronis. Kung paniniwalaan ang kwento ni Larry Henares, isang manunulat, ekonomista at dating chairman of the National Economic Council, nakapanayam daw niya ang malapit na kaibigan ni Isidra Cojuangco na si Encarnacion Saulo Padilla. Pinaalala niya sa amin ang kwento sa kanya ni Encarnacion at ang relasyong Luna-Isidra. And I remember she used to tell me that Antonio Luna was very close to her and that she used to give her a lot of this gold from 2 sources, from the north and from the south. And he brought it to Isidra and entrusted it to her while he followed the summons of Aguinaldo to meet him in Cabanatuan. Ang perang ito raw, maaring insurance si Luna kay Isidra na siya ay muling babalik. Lalo pat, ayon sa mga kwento, nagkaroon daw sila na anak. Ano ang nangyari sa bunga ng kanilang pagmamahalan? Alamin sa pagbabalik ng history. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.